So ang title po natin ay Kahalagahan po ng Discipleship. Hindi ko makita ang Tagalog po ng discipleship, so in English ko na po. So mahalaga po ang discipleship kasi po ang discipleship ay yan po ang mga kasama mo sa iyong paglakad sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng discipleship po, mas mapapalapit po tayo sa Panginoon. Hindi ko naman po sinabing imposible po ang mabuhay bilang Kristiyano na mag-isa. Posible naman po siguro. Pero sabi po ng isang mangaral, napaka-imposible pong maging isang Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po ay napaka-imposible. Bakit po? Kasi ang buhay po ng Kristiyano ay napakataas po ng standard. Amen? In fact, alam ng kapitbahay mo, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ganito ka. Amen? Alam ba ng kapitbahay mo? Yes. Madalas, alam ng kapitbahay mo yan. No? Di ba ano ka? Kristiyano ka? Di ba dapat? Di ba? Nakarinig na ba kayo ng ganon? Di ba dapat ganito kayo? Ganyan, ganyan? But, di ba? Because they know na ang Kristiyano dapat hindi lang mabait, hindi lang maka-Diyos. Nakikita yung kanilang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Amen po ba? Ang discipleship po ay napakahalaga. Kaya po kami po sa leadership sa church, ito po ang ating naging theme po for the whole month of June. Because we want to bring you, hindi lang po every Sunday, but to bring you to your successes. Sabi niyo po, successes. So hindi isang success lang, kundi maraming mga katagumpayan sa buhay niyo. Sino dito yung naranasan ng magtagumpay sa buhay? Hindi po ba masaya naman po magtagumpay? Amen? Pero minsan, pag nagtagumpay ka mag-isa, parang nakakalungkot. Ang discipleship po ay dadaling ka niya hanggang sa huling yugto ng buhay mo. Kaya nga po, nung una kong maintindihan po ang discipleship, sabi ko, mukhang mas mapapatrabaho ako dito. Well, in fact, yun po ang trabaho ng isang pastor, na tayo po ay ma-disciple. Hindi lang po every Sunday, but every time na may pagkakataon si pastor. Kaya ako po personally, may mga dinidisciple po akong mga ilang kabataan. Yung iba po doon, nandito po sila ngayon, yung iba wala po ngayon. Pero mahalaga po na merong pong nagdi-disciple po sa atin. Hindi lang po basta tagapangaral ng salita, but someone to look after you, to pray for you, someone to spend time with you and talk about yung mga tunay na usapin sa buhay. Hindi lang yung mga good times, pero yung mga tunay na usapin sa buhay, patungkol po sa relationship, patungkol po sa lahat po ng bagay. May mga bagay po sa mga mister na hindi nyo na ikukwento nyo sa misis nyo. Pero kung meron kayong discipler, pwede nyo maikwento yan sa inyong mga discipler. Para naman maikwento ng discipler sa misis nyo. Hindi po ba? Hindi, joke lang. Naintindihan po natin na ang discipleship po ay napakahalaga dahil nais gawin ng kaaway, tayo po ay hindi po umabot. Ito lang naman ang gusto ng kaaway para hindi tayo umabot sa finish line. Amen? So okay lang na ikaw ay nagsisimba ngayon, nagbabasa ka ng Bible, umatin ka ng cell group, no? Nagfa-fasting ka, nagta-tithes in offering ka, lahat ginagawa mo. Naiintindihan din kasi ng kaaway, later on magsasawa ka. Mapapagod ka. Amen? Speaking of napapagod, hindi ho porkit pastor, hindi na rin ho napapagod. Hindi naman po sa nagre-reklamo ako. But during this week, or 2 weeks ago, hanggang late this week po, there's something in my heart na, Lord, sabi ko, okay naman ako, pero parang hindi. Parang may butas. Merong hindi mapunuan. Buti na lang, isa sa mga oras na nasa opisina po ako, nandun po si Pastor Rayoli, to remind me, nandun po si Pastor Joseph, ang aking mentor, to remind me na ganito dapat, ganyan dapat. And it's very important. After nung mga usap ko sa kanila, somehow, bumalik po ako sa aking senses and I was reminded na I should move on. I should move on. Sabi po ng kaibigan kong pastor, kaya minsan tayo po ay merong kakulangan, merong butas sa ating puso. It's because we allow many things to distract us. And we don't allow Jesus to complete us. We don't allow Jesus to satisfy us. I therefore conclude, sa lahat po ng pinagdaanan ko, sa lahat po ng ginusto ko sa buhay, naibigay naman po ni Lord. Pero sabi ko, Lord, parang
kulang pa rin. Sabi po ng kaibigan kong pastor, sabi niya, alam mo ba kung bakit? Bakit, pastor? Sabi niya sa akin, kasi ang puso mo was not created, was not designed for anything else in this world. It was not designed for people. It was not designed for things. It was not designed for anything else, but it was only designed for God Himself. Ibig sabihin, only God can feel that yung butas na yon, no? So maaring magkaroon ka na ng mga bagay-bagay, magandang relationship. I'm not saying na hindi, wag ho nating ipagdasal din naman paminsan-minsan. Pero what I'm saying is, only God can feel us. And then, ito nga po, 2 weeks ago, Lord, sabi ko, parang may kulang. And it's a good thing that I have a discipler. Meron akong nagme-met. Someone's praying for me. Someone's looking after me. Last Sunday, I preached on 4 services. And it felt tiring, but at the same time, fulfilling. Pero, pag-uwi ko ng bahay, even if I preached for 4 services, parang, Lord, I felt like I'm so lousy. No? I felt like it was just me. Parang kulang, Lord. And then I realized it's not enough, no? Pastor na yun, ha? And yet, merong, what more kung ikaw ay isang membro lang ng isang church, umaattend lang every Sunday. No one knows your dealings. No one knows yung mga iyak mo sa gabi. No one knows yung pinagdadaanan mo. You just come on Sunday. This morning po, I would like to share to you a chapter of the Bible, which is in chapter 24 of Matthew. Sinadya ko pong hindi po ilagay sa slides so that you can open your Bibles with you. I want you to open your Bible to Matthew 24. And this is our text for this morning on discipleship. Andun na po ba kayo sa Matthew 24? Sinong may dalang Bible? Pakitaas ang kamay. Taas ang kamay, may dalang Bible. Kung walang dalang Bible ng katabi mo, maawa ka sa kanya, i-share mo yung Bible mo at sabi mo, basahin natin, no? Amen po ba? Sabi po kasi sa mga modern churches ngayon, wala na raw po nagdadala ng Bible. Pero hindi po totoo yan sa church na to. Amen po ba? Sa mga may dala ng Bible, pakipalakpak lang, no? Yan. Pakipalakpak lang yung katabi mo na walang Bible. Yun ang ibig sabihin. Hindi, joke lang. Amen. Don't worry. God loves you. Amen? Matthew 24 verse 1 to 14. But my concentration is towards the end, the verse 12 and verse 13. Okay? Pero babasahin ko po, and as I read, there are things here na pwede nating makita because ito po si Jesus, ang sabi po rito, Jesus foretells the future. Yung pwede mangyari in the future. Alam niyo po bang kinabukasan ng church? Ang kinabukasan po ng bawat isa po sa atin. Wala po tayong kinabukasan kung wala po tayong pundasyon sa Panginoong Hesus. Ang kinabukasan po natin ay kawalan po. Amen? In fact, ang kinabukasan po natin ay impyernong kumukulo. No? Yun po ang kinabukasan. But because of God's grace, because of God's goodness and faithfulness, He sent His only Son to restore and redeem us. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, no? Na-restore ka na, kapatid. No? Sino dito yung na-restore na ng Panginoon? Ni-restore ka na ng Panginoon. Dating, ni-restore ka na. No? So, mas maganda na ngayon ang itsura mo, mas okay na. Amen? Amen? Amen po ba? Amen? Dito po sa umpisa ng chapter 24, medyo nakakatakot po ng konti. Pero alam niyo po ba, as I was reading this, hindi po ako natakot sa mga naunang sinabi. Alam niyo po kung saan po ako mas nabahala is, yun po, pag inabot na po natin, well, you can go ahead. Pag inabot natin yung verse 12, verse 13, yun po yung nag-struck talaga sa puso ko na, wow, we have to do something. Kailangan may magawa tayo. No? Okay, let me read to you. And I will try to somehow digest, no? Unti-untiin po natin. Hallelujah. But before that, let's pray. Lord, bless your word today. Pagpalain niyo po ang bawat letra, bawat salita
nalalabas sa aking labi, Panginoon, nawa para lang po sa kaluwalhatian mo at hindi sa kaluwalhatian no kung sino man, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord God, na maitaas ka at maunawaan namin ito at malaman namin ang importansya po ng discipleship. Lord, nawa kayo po ang tumimo sa puso po namin. Salamat po sa inyong kapangyarihang baguhin kami, kapangyarihan na kami po ay mahalin at samahan ngayong umagang ito. Ito pong aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, meron tayong kinabukasan. Ang kinabukasan po natin, pag wala po tayo kay Kristo, ay siguradong kawalan, siguradong distraction. But because we are in Christ, rest assured, tayo po ay may magandang kinabukasan. Sino po ang naniniwala na meron siyang magandang kinabukasan? No one wants to believe na wala silang magandang kinabukasan. But you know what? In the end, verse 12 and 13, sasabihin doon, mamaya, sasabihin ko po, no? Many people, mamaya na. No, let me just read this. Verse 21, chapter 24 of Matthew, verse 1 hanggang 14. As Jesus was leaving the temple grounds, his disciples pointed out to him the various temple buildings. So as they were walking, no, ang kanyang mga disciples, pinakita niya yung mga buildings, mga matataas na church, matataas na temple. No? And then, sabi po, but he responded, Jesus responded, do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another. Verse 3, later Jesus sat on Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, tell us when all this happened. When will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? Jesus told them in verse 4, don't let anyone, unang-una po, ito po, these are the things na pwedeng mangyari. Sabi niya, sabi ng Panginoon, don't let anyone mislead you, for many, sabi niyo nga po, many, will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive, sabi niyo nga po, deceive. Many. They will deceive many. At first, nung binabasa ko siya, sabi ko, Lord, nawa hindi mangyari ito sa church namin. Na may madideceive. And yet, nangyayari po sa church. May kasama po tayo dito sa church. For many years, naging kaibigan ko na siya, naging ano. And 2, 3, 4, maybe, years ago, sila po ay nasungkit. I could say, nasungkit ng ibang paniniwala. No? Naniniwala na sila ngayon na si Kristo po at si Satanas magkapatid. Ano? Sabi ko, naloko na. No? Diba? And nakakatakot, nakakalungkot kasi we as pastors, as much as possible, we don't want anyone, sabi niyo nga po anyone, that will go astray somewhere along the way dahil napabayaan namin. Dahil hindi sila na-disciple. Lately po sa Luzon Church, where I'm pastoring po, we're only like 25, the most 30, and minsan, 12 kami ron. But it's okay. Okay lang yon, no? I'm not distracted with crowds anymore. I think so. But minsan, yung 25 na members, nabawasan pa ng isa. And as a pastor, kami po ay we answer to God. Hindi po madaling maging pastor because I answer to God for you. No? Tatanungin niya, anong ginawa mo kay Eunice? Anong ginawa mo kay Francis? Ano? Di ba? Because we as pastors, our job, no, don't get me wrong, but our job is to bring you until the end, hanggang dumating si Lord. Na hindi kayo mapabayaan hanggang dumating si Lord. We as pastors, as much as possible, we want to disciple you, pero syempre hindi namin kaya. Kaya isa sa mga nangyayari, kung hindi sila madi-disciple ng katabi mo, kung hindi ka magdi-disciple, mapapabayaan siya. Later on, sasama na yan sa mga kumakain ng tao, o kaya sa mga, alam mo yun? Grabe na to. Hindi, ganun. Kaya ho namin ginagawa, itinuturo ang discipleship because we know what's going to happen in the future.
Hindi mo magugustuhan, kapatid, what's going to happen in the future. Magkakaalaman sa dulo po, mga kaibigan. Doon po magkakaalaman kung sino talaga yung totoong matatag. Ngayon, nakakapuri po tayo dito, may aircon, masaya, wala, legal na legal. Amen po ba? Magkakaalaman po, towards the end, tatanungin kung nasaan yung pananampalataya mo. So, no one else. Kaya nga po, sabi sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No religion, no group of, it's not a church na, ay, dahil kabilang ako rito, masisave ako. Hindi. The only way is through Jesus Christ. Iisa lang ang Diyos. Sila ay iisa. 3-in-1, parang kape. 3-in-1. Naintindihan ba natin yung 3-in-1? Mystery. Sabihin nyo nga po, mystery. Pag mystery ba, ibig sabihin, kaya mong maarok yung ibig sabihin ng mystery na yun? Hindi. Kahit magpahula ka kay Madam Auring, hindi mahulaan niya kung ano yung mystery na yun. Amen po ba? Dahil mystery yan, siguro, pagdating ko sa langit yan, ang isang una kong tatanungin, Lord, ano po ba yung mystery ng tatlo? Baka sabihin sa akin, anak, ito lang yun. Di ba? But they believe that there's only one God, and that is their doctrine. But you know what? You can't be saved by doctrines. You cannot even save by religion. You can only be saved. Later on, malalaman natin, no? Kung sino yung masisave. Amen? Let me move on. Masama po sa loob ko na may mawala. Lalong-lalo na nung may mga nawala po sa cell group ko. Isa-isa may mga umaatin po sa ibang church. Nung nalaman ko kung ano yung church na pupuntahan, maluwag po sa loob ko. Sabi ko, Lord, then it's okay. If it is your will, okay lang po. Pero kung ikaw, babalik ka dun sa kunyari, Pastor, hindi na ako mag-church ngayon. Bakit? Lilipat na po akong church. Saan na po ang church yung ngayon? Sa Tanis na po ako. Aba, syempre, hindi ako papayag noon. Ba't ako papayag, di ba? Paglalabang kita, pwede ba yun? Pwede ba kita ipaglaban pag ganun na? Amen? Pero kung alam ko naman na pupunta ka sa isang church na maayos naman, mapayapa, na alam naman natin hindi ka mapapariwara at sinabi ni Lord na doon ka na, aba, by all means, kapatid, sige po, pakabait po kayo doon. No? Amen? Amen? Naintindihan yung sinasabi ko? That's the heart of the pastor. Na wala pong, si Jesus nga, 100 yung kanyang, yung kanyang tupa, no? Tama ba? Tapos pag may nawalang isa, iiwan yung 99 para lang kunin yung iisa. That's why we as pastors, as much as possible. But it happens, nangyayari po, na may nawawala sa church. Lalong-lalo na kung ang isang church ay maliit. Amen? 30 lang kayo, nabawasan pa ng isa. Alam mo yun. Dahil kabisado mo yung mga upuan nila. Ako nga, halos kabisado ko na kung sino yung mga hindi nag-church minsan at alam ko kung sino yung absent just by looking kung sino yung katabi mo at kung sino yung wala dun sa katabi mo. No? Pero kung malaking church ka na, hindi mo na mapapansin. Pero hindi excuse po yon sa pastor na sabihin, hindi, okay lang yan, hindi ka naman napansin. Hindi. Maganda siguro, nadi-disciple po tayo. That is my point. Pag na-disciple ka, kapatid, dapat naipaliwanag sa'yo na maayos na walang mga hidden agenda. Alam mo yun? In this church, I do believe what we give to you is only what we see in the Bible. That's it. We don't have any agenda. Wala kaming ibang gusto mangyari. Basta ito yung nasa Bible. If sometimes siguro mali yung interpretation namin, then we have to, kami ang bahala sa Lord noon. Kami ang mananagot. Amen po. Naiintindihan niyo po ba ako? Hindi pa ako galit. Nagpapaliwanag lang po. No? Amen po ba? Pagpatuloy po natin. Jesus told them, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah. Nandiyan ka pa ba? Buhay pa ba? Humihinga pa. Pag humihinga pa, pumalakpak ako na isa lang. Hop, dalawa yon. Isa lang. O yun. Hallelujah. Okay. They will deceive many and you will hear of wars, no? And threats of wars. Pero ang ganda ng kasunod, but don't panic. Alam mo, pag hindi ka nadi-disciple, nagpapanik ka. Bakit? Hindi mo kasi alam kung ano yung katotohanan nung pinagpapanikan mo. Tama ba? If you know what's happening, hindi ka magpapanik. Amen? If there's someone looking after you, alam mo, hindi ka magpapanik because someone's always praying for you. Someone's always there, no? I may not pray for you personally, but I pray for you, but not every day na isa-isa si Kim, si Ken, si Tita, si Tito. Hindi ko po na ipagpe-pray isa-isa, pero I would pray for you from time to time. No?
Pero maganda siguro kung meron kayong mga discipler or cell leader who would pray for you one person at a time. Amen po? Hallelujah. Hallelujah. May nauunawaan po ba tayo? Am I making sense po this morning? Bibilisan po natin. Okay. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. And then sabi po doon, nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. So dito po magkakaalaman, pag dumating na po yung mga famines, earthquakes, lahat po ng mga pangyayari sa mga paligid po natin, no? Magkakaalaman kung saan po talaga tayo nakasandal. No? Nakasandal po ba tayo sa pader o sa buhangin o kung saan, sa kanino. Kung yung pundasyon po natin alam niyo po ba nakakatakot minsan pag umuga na po yung tinatayuan nyo. I'm sure matataranta po kayo. No? Biruin mo, ang paniwala natin, buong buhay natin, na yung lupa na tinaapakan natin ay solid. Walang mangyaring hindi maganda. Pero pag yan ay umuga na, I'm sure, no? Kung hindi po solid ang ating pundasyon sa Panginoon, baka tawagin na po natin lahat ng santo at santa. Amen? Amen po. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Amen? That's why we need to be founded in the Word of God through discipleship. Amen? Marami naman pong nakapagbasa na po ng Biblia, cover to cover, no? Binasa yung cover at saka yung dulo, yung sa cover lang. So cover to... Nabasa na, pero hindi pa rin nabago ang buhay. Because you cannot do it on yourself. Of course, you need Jesus Christ to go into your heart, to be your Savior. But you need someone, if not your husband, or your wife, or the husband should disciple the family, someone else. Amen? That God will give to you. So if you are sitting beside your cell leader or your mentor, pwede mo ba itaas yung kamay mo? Sabi mo, Pastor, ako po yun. I'm sitting with my cell leader and I'm glad I have a cell leader. Amen? Si Larry yun, saka si Alvin. Sila yung nakita ko eh. Amen? Hallelujah. Okay. So, sabi doon, don't panic. No? Huwag kayong magpanic. Okay lang yon, no? There will be famines and earthquakes in many parts of the world, but all these only the first of the birth pains with more to come. Nakakatakot pala yun, with more to come. No, ang sarap siguro pakinggan yung with more to come kung maganda yung nangyari, no? Pero ito hindi, famines and earthquake, pero sabi doon, don't wait, but there's more to come, no? May pinagdadaanan po tayong pagsubok, sabi ho ng Bible, there's more to come. Amen? Marami pa hong dadating, huwag kayong mag-alala. Hindi ho titigil yan. Bakit? Tinitest po yung ating pananampalataya. Amen? Ang masaklap, kung mali yung pananampalataya. Marami na ho kasing, talagang, ito ang pananampalataya ko, habang buhay, ito ako. Paano kung mali yan? Yun ang tanong. I'm not gonna say mali yung kinatatayuan mo ngayon. But let the Holy Spirit speak to you. No? Magiging kulto po ang church nito pag sinabi ko po. Alam niyo po ba? Tayo lang po ang maliligtas. Kulto na po ito. Umalis na po kayo sa church na to. No? Anyone who claims na sila lang po ang maliligtas, kulto na po yan. Because salvation, I think, unang nararanasan yan, personal. Nasa puso mo yan. Amen? Sino dito yung who wants to believe na ikaw ay saved na? Saved na. O, sige po. Mapapatunayan po natin yan. Magkakaalaman po. Hanggang sa, amen? There's no problem. If you're saved, then you're saved. Amen po? Magkakaalaman po yan towards the end. Sige, basahin po natin. Bibilisan ko na po. Verse 9, then you will be arrested. Yan. Masaya na po ba to? There's more to come. You will be arrested, persecuted, and killed. Grabe. Ito na yung pinakamatindi. Killed. Pagpatay ka na, wala na tayong pag-uusapan. Amen? You will be hated all over the world because you are my followers. Yun naman ang provision doon. Kung hindi ka follower ni Christ, then, okay lang. Walang persecution. Living a life, no? Pray for prosperity. Okay lang, ayos lang, no? But if you are a follower of Christ, ito yung mga pwede mangyari sa'yo. So, who wants to follow the Lord? Who wants to follow Christ? Do you still want to follow the Lord? Because
Because I believe this church is not only sharing, it's not only teaching na tayo po ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, of course. But in this world, there will be trials, my friend. At alam na alam nyo na yan, amen. In fact, you're going through some trials right now. Sino pa yung may dumadaan sa matinding trial ngayon sa buhay niya? Amen? Sabi mo sa katabi mo, that's a good sign, my friend. That's a good sign. You should be glad that you're going through trials. Kasi kung hindi, we don't know. Okay. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. Mga nanay sa tatay, magkakatampuhan, magkakatampuhan. But you know what? If you are a disciple, pwedeng hindi mangyari ito eh. And many false prophets will appear and will deceive many people. Here comes verse 12. Up and away. Hit. Matthew 24 verse 12. Ito na po ang kinababahala po ng isang pastor. Sabi po doon, and because of iniquity, because of sin, grabe po ang kasalanan sa mundo. Because of iniquity shall abound, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sabi niyo nga po, the love of many will grow cold. We're not talking about people outside. We're talking about people who are already in the church, and yet their love are growing cold. Bakit? Nagsisimba naman siya, nagbabasa naman ng Bible. But their love is growing cold. Napagod sa ministry, napagod sa lahat ng gawain sa church. Napagod sa kaka-church, no? Because of lack of discipleship. You think you can do it on your own. Well, let me tell you, you can't do it on your own. You need someone. I need you, you need me. That's the truth. Take it or leave it. Amen? Amen po ba? Walang sino man ang nababuhay para sa sarili lamang. Amen? Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Someone's depending on you. We depend on you. I depend on you. You depend on me. We depend on each other. If we want to last until the end, we need to hold on each other. But the enemy will come to shake this foundation. He will try to destroy this relationship that we have. He will try to destroy your relationship with God. Well, if he can, but I think if we are holding on to God's word, the devil may come, but he will not succeed. Amen? Yun lang naman po ang paniwala ko. And if you believe that, you can clap your hands this morning. Many will grow cold. Bakit? Let me give you very fast, no? 4 things why many will grow cold. We need to understand this. Number 1, 4 factors that many people will grow cold in the church. Okay? In the church. Let us not talk about, huwag natin pag-usapan yung mga nasa labas. Yung mga nasa loob lang, tayo lang po na nasa loob. Pag-usapan natin, 4 factors kung bakit nanlalamig ang isang Kristiyano. Number 1, the spirit of our age. We need to understand what is the spirit of our age. The spirit of our age is consumerism. Hindi na mag-church. Ang dami niyang choices eh. May church dito, may church doon. May church doon sa malapit sa bahay nila. Hindi lang napapagyan, hindi lang napansin. No? Ang church ngayon nagiging consumerism na rin. No? Aba, mas komportable kami ron. No? You have choices. Kung saan may sale, nandun tayo. Kung saan mas mura, nandun tayo. Kung saan mas komportable, nandun tayo. But that's not true Christianity. True Christianity is, kahit mukhang hindi naligo si pastor, no? Hindi ka nakatingin kay pastor, nakatingin ka sa Panginoon pa rin. Amen? In fact, hindi problema kung saan ka nag-church. Ang problema, ikaw. Amen? Hindi si pastor ang problema. May sarili siyang problema. Ang problema, ikaw. No? Ikaw at ako. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba ako? And that's why si Lord, I do believe God loves a big church. Amen? He loves a big church, but He also loves a small church. Amen?
Amen po ba? And not only a small, He loves disciples. That is why nung panahon niya, there were only 12 disciples. And yet, isa pa, medyo tumiwalag ng konti. No? Hindi lang konti, tumiwalag talaga. Napabayaan, hindi na disciple. Hindi siya believe sa crowd, believe siya sa disciples. Hindi siya believe sa mga handang makipag, sumama sa'yo kahit saan. Pero yung, pag hindi ka na disciple, sabi niya, wala kang lugar. No? But if you want to become my disciple, you have to deny yourself, take up your own cross, follow me. That's why we're teaching discipleship. Number 1, consumerism. No? Kung saan komportable, doon tayo. Hindi po. Ang sang disciple po, kahit minsan hindi komportable, nag-church siya. Kahit masama ang loob niya, ewan ko kanino. Sana na po, hindi po kay pastor, no? Nag-church pa rin siya. There were times, I've been here for how many years already? There were times that I would feel like, parang, Lord, sasawa na ako sa kakakanta, pinapatalon ko sila, hindi naman tumatalon, Lord eh. Minsan nga nakahalugip-kip pa eh. Minsan nagpe-preach ako, tulog. Ano naman yun, Lord? Nakakasawa, no? You know what? Sabi nga, you just have to show up, dress up every day, show up, and just do it. Let God, let the Holy Spirit. Amen? My motivation now is not people. My motivation now is God. Bumabalik ako sa original na motivation ko, which is God Himself. Time will come, kahit sa 10 lang po kayo siguro dito, pero alam ko na na-disciple itong 10 na to. Aba, masaya ako. Dahil alam ko itong 10 na to, kahit daling ko sa gera, makikipagpatayan kasama ko yan. Amen? Pero sabihin natin dito, 5,000 tayo dito. 500 lang yung pwede makipagpatayan. Yung iba gusto happy-happy lang. No? Aba, dun lang ako sa 500. Hindi ko papansinin yung 4,500. Pero yung 500 na yun, ibubuhos ko ang buhay ko sa kanila. Dahil alam ko, sila ay matitira hanggang sa dulo. Amen po ba? Yan po ang church. Naalala niyo po nung sinabi ko, magpakarami tayong lahat dito, punuin natin, pumipila sa labas. Wow, ang sarap po sana ng gano'n, ano? Pero yung pumipila at saka yung mga nasa loob, wala namang pinagbago o ano man. Kaya nga hindi pa sila dumadating. Ibig sabihin, marami pa tayong pwedeng ipagbago. Amen? Pag dumating na, ibig sabihin may nangyayaring maganda na sa buhay natin. Amen po? Minsan po, nagsimula po tayo dito, halos ito lang ang congregation at mga kakapiranggot po rito. Wala pa doon, wala pa doon. At sabi ko po, one day, mapupuno natin, 7:30. My heart was only to fill up this place. So, I really don't care kung ma-disciple ko kayo o hindi. Okay lang, basta punuin natin itong lugar. Ano yan? Para sabihin na magaling si pastor. Buti na lang, tinanggal ako ni Lord dun sa ugaling yon. Sabi ko, Lord, mahalaga ngayon, ma-disciple ang bawat isa. Amen? Kaya kahit mag-overtime ako ngayon, okay lang. Number 2, the struggle of our age. No? Ano po ba struggle ng age? Carnality. No? Marami pong nasa church na bumabalik pa rin sa carnality. Malaya na, pero gusto pa rin nakatali sa bondage ng kasalanan. No? Ang ganda ng illustration ng youth pastor ng Saddleback kahapon po sa youth service. Ikaw ba kakainin mo yung isang cookie, no? Na ang sabi nung nagluto, alam mo bro, masarap yung cookie na yan, ako nagluto. Pero pasensya ka na, natapunan ko ng konting poops yan. Konti lang naman, pero hindi naman nagbago yung lasa, no? Pero konti lang. Natapunan ko ng konting poops. Pero masarap pa rin, hindi yung lasa, yung pa rin. So, bahala ka na. Kakainin mo ba? Hindi. Siguro pag hindi sinabing na natapunan ng poops, kakainin mo. Dahil masarap talaga. Amen po ba? Pero dahil sinabi, bro, pasensya ka na kasi natulungan ka ng konti yan. Pero ganun pa rin lang. Kakainin mo ba? Hindi. Kahit gutom na gutom ka, hindi mo kakainin yon. Di po ba? Ganun ang ginagawa ng kasalanan. No? Kahit kaunti. Pastor, kaunti lang naman to eh. Kapatid. Dahil because you are disciple, hindi hayaan ni pastor na manatili yung maliit na kasalanan na yon, mamatili sa'yo. Dahil yun ang sisira, yun ang unti-unti. Alam mo bang ang kaaway, matyaga yan. Okay lang. Maiintindihan ka rin ni pastor. No? Hindi. Si Lord, wala siyang palalampasin, ni maliit na kasalanan. Kaya nga po, lahat na ng kasalanan natin noon, ngayon at magpakailaman, pinatawad na niya. Amen? Pero dahil pinatawad niya na, hindi ibig sabihin, yes, Lord, pinatawad mo na, hindi. O dilinisin na natin, no? Tayong,
Amen? Hindi kayo galit sa akin? So malamang iniisip mo na, Lord, ano ba yung maliit na yun na kasalanan ko? Ikaw na nakakaalam noon. Unless gusto mo sabihin sa akin. Amen? Carnality. Carnality, ang kanyang root word dyan is yung carne, which is flesh. Minsan nananaig ang flesh, no? Sarap matulog, umuulan, grabe. Sunday morning, church, 7:30. Lakas ng bagyo, signal number 4. No? Mag-church ba ako, pastor? Siyempre hindi. Pag signal number 4, wala ako tayong church. Amen? Pag signal number 2, may church po yan. In fact, wala pang alas 7, nandito na po tayo. No? Doon mo malalaman, doon magkakaalaman. Amen? Kaya nga po sa mga maagang dumating kanina, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. The struggle of our age, carnality. Number 3, compulsiveness. No? Compulsiveness. Saan mo marirelate yan? Compulsive buying, mga ganun. Nakalimutan ko, I forgot ko ano yung the struggle ata yan. And then number 4, superficiality of our age. Pagiging mababaw ng ating generation. Ang mababaw na ngayon ng church. Napakababaw po ng church. Alam mo ba na dumadami po ang church, pero mababaw. Hindi po lumalalim. Dapat siguro, kailangan lumalim po tayo bago tayo lumawak. Amen? Kaya minsan, hindi po tayo masyadong, wow, ang laking church, daming membro. No? Okay, palakpakan natin. Praise God, good job. But, titignan natin, lumalalim po ba ang relationship nila? Ngayon pa lang, habang kakaunti pa lang ho tayo, lumalalim po ba tayo sa Panginoon? Pag wala kang discipler, kapatid, wala kang sa leader, if you don't belong to a group, lalalim ka naman, mabagal lang. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Sana po ito ay... And then, the superficiality of our age is conformity. Gusto natin maging accepted tayo. Kaya ang ginagawa natin, we conform. No? There's no transformation in conformity. No? Kaya sabi ko sa Romans 12:2, if I have it here, sabi doon, do not, yung do not po dyan, imperative po yan, important, mahalaga, dapat hindi pakiusap. Hindi po yan pakiusap, please, hindi po. Do not, utos po yan, imperative, kailangan, now na. Do not be conformed to this world, but be transformed. Sabi nyo nga po, transform. Transform can only happen pagka ikaw na hindi nakikonform. Wala ka ng kompromiso sa buhay. I mean, hindi mo na kung sino ina-idol mo. No? You are being shaped by this world. Hindi na. You are now being shaped by the Lord, by the Word of God. No? Transformed by the renewal of your mind. Renewal of your mind. Sinasabi lang, change the way you think. No? Change the way you think. Dapat iba na yung pananaw mo. Amen? Romans 12:2. And now, this is my question to you. Ate, last slide ko na ba yan? Last slide na. Meron pa isa. Can you show me yung last slide? Mabilis lang. Okay, balik mo na. I have a question for you, and this is where I will end. Are you a disciple of convenience, or are you a disciple of conviction? Pag disciple ka ng convenience, kung saan lang convenient, doon ka lang. Pero pag hindi na convenient, wala ka na. Why am I asking you this? Because I want to move on to the next slide. Because only those, but the one who endures, sabi nyo nga po endures, the one who endures to the end will be saved. You think you are saved now? We'll see in the end. Magkakaalaman, kapatid. Kahit anong mga pagkukulang mo ngayon, huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang bibitaw sa lahat ng binigay sa iyo ng Panginoon. Because in the end, you will be saved. Amen? Amen po ba? Sino yung gustong makita-kita tayo sa finals? Sino yung sa finals makita-kita pa rin tayo? Amen? Amen po ba? Saan yung gustong makita-kita tayo? My desire, pinakamasaya po sa isang pastor, is when I see you get your own breakthrough. So when you experience that success in your life.
Pag nakita mo na yung kapitbahay mo na save through you. Nakita mo na yung mga kamag-anak po na save through you. What a success. No? And in the end, pag dumating na si Lord, that Jesus Christ will come soon. And when He comes, He will come by Himself. The real Jesus Christ. Hindi niya na kailangang sumapi sa isang tao. Siya na mismo yon. Amen? And only those who will remain faithful in the end, and it can only happen if you have someone discipling you, if you have someone praying for you, kung mayroon kang kakampi, kung may kasama. Mas masarap po may kasama, amen? Hayaan mong samahan namin kayo. Yung mga cell leaders na nandyan sa mga paligid nyo, hayaan mong sila po ay kasangkapanin ng Panginoon upang ma-disciple po tayo. Upang hindi po tayo maligaw. Amen? My prayer for you, for this service, ay hindi lang po para dumami. Gusto ko maging malalim po tayo sa salita ng Diyos. Upang pagdating po ng yanig, mga pagsubok sa buhay, ay hindi po tayo basta-basta madudoktrinahan ng mga magagandang, mga eloquent speeches. Kaya ako po, pag nag-preach po ako, mas komportable po ako na, alam mo yun, kung paano ako magsalita, ganun ang pagkakasabi ko po sa inyo. Kasi ganun po yung pagkakaintindi ko. Salita ko ng Diyos ay malinaw para sa mga nakakaintindi. Amen. Right now, I would like to give you an opportunity. Kung wala ka pang relationship kay Jesus, because that's the only way to go to the Father, only through Jesus Christ. Not by religion, not by your own good deeds, not by your own sacrifices, but only. And that means you don't have to do anything. Just receive Jesus Christ and let Him do it for you. If that's you, my friend, gusto kong imbitahin kita sa panalangin ito. At lahat po tayo manalangin. Sambitin natin ang panalangin ito. Are you ready, my friend? Let us pray. Aming Ama, ngayong umaga, salamat po sa inyong buhay na salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Siya nawa ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Linisin niyo po ang aking buong kaibuturan, buong puso, Panginoon. Pumasok po kayo, manahan sa aking buhay. Maghari. Ikaw ang masunod. Ikaw ang maitaas sa lahat ng panahon. Dalain ko, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat din po sa buhay na walang hanggan. At sa pribilehiyo na makilala ka bilang aking Ama, aking Diyos tagapagligtas. Salamat po sa araw na ito. In Jesus' name I pray.